Can we open in prayer? Brother John, can you open us in prayer? We pray. Heavenly Father, we thank you for today. Thank you for the opportunity studying your word together with you again. We bless you with wisdom. We also grant us wisdom as we study, listen, to understand everything that we do. Give us the joy as we do our task, this activity. Everything we do it. Give you glory. It's our prayer in the name of Jesus. Amen. So maganda pa kayo sa umaga. Okay, good morning everyone. Now, ang pag-aaral natin sa hermeneutics, okay, so yung hermeneutics, simple lang, it's just the principle of interpretation. So, ang pag-interpret ng Bible, ito ay arose from the need na matuto kami na mga men kasi we have entrusted all the men, not only the leaders of the church, the preaching leaders, kundi yung mismong mga lahat na lalaki. And therefore, part sa amin na matuto kung paano yung pag-i-interpret ng Bible, how to approach the Bible. And I think for you also, for the women, siguro maganda rin opportunity ito para malaman nyo na kung paano kayo, pag nagbabasa kayo ng aral kayo ng Bible, ano ba yung mga principles at sa mga discipline na ginagamit ng mga pastor ninyo, ng mga leaders ninyo, or kung kayo man ay may mga nag-lead kayo ng Bible study. So this one, tinawag ko siya Hermeneutics 101. And nauna ito, may dalawa na tayo na pag-aralan. Una is the exegetical theology or exegesis. Actually, inunahan na ni Pastor Ayan yon na in-explain niya kung paano i-approach yung Bible as to the meaning of the text. Tapos pangalawa, pinag-aralan natin yung historical theology kung saan ina-appreciate natin ang mga unang mga Kristiyano na nag-aral at nagkaroon ng konklusyon sa kanilang mga pagbabasa sa Bible. They were put this in confessions, in creeds, and we are heirs or naging heritage natin yung mga pagtuturong yun. So ngayon, sa pangatlong pag-aaral natin, titingnan natin yung systematic theology. Again, ito yung structure ng Hermeneutics 101. Akin yun hindi siya original yan, yung Hermeneutics 101. Hindi nyo yan makikita sa YouTube. So, ang foundation is exegesis. What does this text mean? So, lahat nito, yung biblical, systematic, practical, historical, dun lahat manggagaling yan sa exegesis. Pangalawa, yung biblical theology. What is the big picture? You have to consider the 66 books, pero it's more on the storylines and on the progress of Revelation. From Genesis hanggang Revelation. So, bali, tinitingnan natin kung paano dineclare ng Panginoon yung kanyang kaligtasan para sa atin through the stories of the Bible. Napag-aralan natin last time yung historical theology. Gusto natin tingnan in terms of exegesis, biblical theology, systematic theology, tsaka practical theology. Mga texts, nung panahon ba ng early church fathers, paano nila binasa itong text na to? Nung medieval, paano nila binasa? Nung Reformation, paano nila binasa? Hanggang ngayon, paano binasa yung isang text? So that is the historical theology with regards to a specific text. So it goes together with all the other teachings ng Bible Valley when it comes to historical theology.
And the last one is the practical theology, which we always have to do. So ito, given ito sa lahat na preaching, sa lahat ng pag-aaral natin, it always have to be applicable to our daily lives sa pang-araw-araw ng buhay natin. Hindi pwede yung Bible study na walang aplikasyon sa ating buhay, sa ating mga challenges on our daily lives. Ang pinag-aralan natin ngayon is systematic theology. And systematic theology are founded in, pinili ko lang, 3 texts. Ang una is to proclaim the whole counsel of God. So, kailangan pag pinag-aralan natin yung Bible, hindi isang verse, hindi isang chapter, hindi isang libro, kundi you have to consider the whole counsel, meaning you have to incorporate the 66 books and make it a complete, coherent presentation in terms of our beliefs or teachings or doctrines. 1 Corinthians 14 verse 33, it says that God is not a God of disorder. On the opposite, God is a God of order. So, ang pagtuturo niya sa atin, sa kanyang mga katotohanan actually has some system, some order, and it has to be coherent. Ang ibig sabihin no, dapat iisa lang ang sinasabi, pare-parehas. Ang Titus 1:9 nagsasabi na we must hold firmly. Kanina, hold fast. Dito, parehas sila hold firmly to the message that has been taught. So, ibig sabihin, kailangan na yung mga tinuro, kailangan i-preserve natin ito at i-transmit natin sa sunod na generation. Tapos na, yun lang. Tapos na? Ganun eh. Tapos, example, okay? So, sample books of the systematic theology. May pangalawa yan, at saka pangatlo. Alam mo na. So, ang unang libro ko, when it comes to systematic, ito personal ko na libro. So, these are my books. Institutes of Christian Religion by John Calvin. This was printed in 1536 at sinulat sa Latin. Okay, it comes from a perspective of a Presbyterian at siyempre binasa ko hindi Latin. Okay? Magkaintindihan tayo, hindi ako nagsasalita ng Latin dito. Pag nag-Latin ako, yari, nako, medyo problema yun. So, sinulat, ang binasa ko yung simplified na English, kaya napakasarap basahin. Ganito mismo yung libro, ganito siya kakapal, 2 volume. Okay? Yung Institutes of Christian Religion. Ang unang chapter niya, actually, is on prayer. So, talagang ibang klase, applicable, very practical si Calvin. And sa mga YouTube na pinanood ko, alam nyo, as far as many of them are concerned, Calvin Institute is still the best systematic theology. So, ganun ang impact bali ng sulat niya, which was written 1536. Sunod, ito yung naging sunod ko na libro was Louis Berkhof, Systematic Theology. This was written in 1932. So madami ng this has been produced and reproduced because this is one of the most popular during my time. One of the, kung sa gusto mo ng academic, so this is Charles Hodge, Systematic Theology. And he is the principal of Princeton Seminary, which is now the Princeton University. So Princeton, just like everybody else, are all theological seminary. Harvard Theological Seminary, Oxford Theological Seminary. Lahat ng mga secular na seminaries ngayon, actually, they are all theological seminary. At the very beginning, they started as seminaries. So, siya yung the last of the Princeton, may tawag sa kanilang mga matataas na level ng theology. Then ulit, Systematic Theology ni Wayne Grudem. Ito yung pinaka-last na libro ko. Okay, so nabili ko to. I was already Christian. Tapos I was reading all those systematic theology when this book appeared kay Wayne Grudem. He's a Calvinist Baptist.
Okay, with Pentecostal inclination. So, ganun yung ano niya. Most of the teachings actually na nakukuha ko, especially when it goes to deep doctrines, dito ako nag-extract ng mga ng doktrina. And only to realize that there is one doctrine na controversial pala. Okay? And that is in the topic of Trinity. So just imagine, I was relying on Wayne Grudem na sabi ko, sure bull to. And then suddenly, one of his doctrines was being criticized by everybody else. So doon, kaya ang nag-criticize sa akin when I was communicating yung tinuro ni Wayne Grudem, si Pastor Ian. Sabi ni Pastor Ian, we should not go that. Why? Because ang sinasabi ko, there is subordination in the Son. Kasi yun yung turo ni Wayne Grudem. Sabi ni Pastor Ian, no, we don't go that on that path. We have to go straight to the co-equal. Doon dapat yung path natin. And then, sabi ko, teka, iba yata, iba yung nabasa ko And now I have to review again, then to realize that it was a controversial position by Wayne Grudem. Bakit ko sinasabi to? Nasabi ko to dahil systematic theologies are made by men. And they are prone to error. So ang pinaka-latest ngayon, this was suggested by Pastor Mark, yung ano natin, yung missionary natin is Beck. And these are two authors, isang Presbyterian, isang Reformed Baptist. And this was in 2019. So siya ang pinakabago. Ibig sabihin, kasi kung bago, we have to understand na ang pagsusulat ng mga systematic theology depende sa sitwasyon nila during their time. Okay? So, mapapansin mo na ang mga issue ng bawat systematic theology, iba-iba. Kasi iba-iba yung issue nila during their time. Now, just to review, kasi pupuntahan natin ito mamaya ulit eh. During the time ni Calvin, ang pinag-uusapan niya puro Roman Catholic na teaching, which is understandable dahil yun yung kinukontra niya. Louis Berkhof, during his time, ang kontra niya are the liberals. Ang mga theology coming from Germany, yung liberalism mismo. Dito, kaya ang kanyang mga argument ay puro nandun galing. Si Charles Sachs, ganun din. Meron din, pero more siya sa modernism. So sa modern na mga trends na dapat we don't accept these modern trends, we go back to the Bible. Si Grudem ito na siya, medyo modern na. We have to appreciate na among the doctrines na nahuli is the doctrine of the Holy Spirit and the doctrine of the work of the Holy Spirit. We have to appreciate that. Na ngayon lang yan. Nung mauso yung Pentecostals, doon na lang nagbalik yung mga Christian at nag-isip sila, ano nga ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa Holy Spirit? And Wayne Grudem, medyo mahaba yung discussion niya dito. At medyo, inclined siya sa Pentecostal, yung sinasabing non-cessationism. Ibig sabihin hindi tumigil yung mga Pentecostal healings or miracles, kundi meron pa rin kadugtong ngayon. So anyway, yun, that's why ang sinasabi ko, you have to understand una yung systematic theology, kung ano yung background nila, for you to appreciate kung saan ka mag-iingat. Or kung saan mo gustong mapag-aralan pa ng malalim. Kasi hindi mo nga naintindihan. Let's see kung ano nga sinasabi niya, kung biblical o hindi. Okay, Beck, wala akong masabi, hindi ko nabasa. And of course, si Thomas Aquinas. So, si Thomas Aquinas, ang una sa
is called one of the first na totoong sa systematic theology. Ang sistema ni Thomas Aquinas, okay, we have to, sino nakakilala kay Thomas Aquinas? Okay? Saan galing si Santo Tomas, University of Santo Tomas. Okay? Ito yata yung nila, I'm not sure pero I think siya yung patron nila. Anyway, so siya yung pinaka, kung sa kung si Apostle Paul is the doctor, okay, doctor of the Roman Catholic Church na early, parang si Thomas Aquinas, yung sa Catholic na doktor. Okay, pinalitan niya yung posisyon ni Augustine. Before yung the City of God and the Trinity and all the other books niya, makakapal yung libro ni Augustine, siya yung pinaka-doktor nila until dumating si Thomas Aquinas. Pinalitan ngayon. Siya nang naging basihan ng kanilang mga doktrina. Hindi na si Augustine. Okay. So, kita nyo kung anong mga sample yun madaming different forms of systematic theology. Pinapakita ko sa inyo yung familiar sa akin at saka yung mga highlighted. Ano tong systematic theology na to? The discipline that organizes theological principles from the entire Bible into a unified, coherent, and logical framework. So, ang pag-aaral is kailangan i-unify mo siya, pag-iisahin mo, tapos ilalagay mo siya on logical order. Tapos, so therefore, ang pag-arrange mo sa kanya is based on topics. Okay, mapapakita natin mamaya kung anong mga topic, yung mga main topics na normally you will find in the systematic theology. So, ang systematic theology, hindi lamang text. So, pinag-aaralan niya rin yung reason. You have to apply reason. Bakit hindi pwedeng yung dalawa magkaparehas? O dapat mauna itong doktrina or text na ito, mangibabaw ito kaysa dito. Kasi itong pag-iintindi na to, medyo mas coherent siya. Mas agreeable siya sa lahat ng mga sinasabi. Kasi pag nakita mo naman ng Bible kasi parang maraming contradiction eh. Now, the purpose of the systematic theologian is to systematize and to put them unified and logical and orderly. So, ganun ang sistema ng systematic theologian. Tapos, ang gagawin niya, isasama niya pa yung mga tradisyon. So, ibig sabihin nun, ano ba mga doktrina noon? So, applicable pa rin ba siya ngayon? Totoo pa rin siya ba ngayon? Yung mga basis ba niya ay totoo pa rin ang appreciation natin ngayon? So, ganun ang kanyang pag-aaral. And therefore, the question that has to be answered is, what does the whole Bible teach us today about any given topic? So, sa pag-aaral natin, dapat at this moment, hindi yung sa panahon ni Calvin o sa panahon ni Augustine, kailangan sa panahon natin. So, kasi naintindihan din natin na nagpo-progress din tayo. Proof texting. So, ang opposite ng systematic theology is, number one, proof texting. Hindi mo siya i-unify, kuha ka lang dito o ito sinasabi. Pag kinuha mo naman dito, kontra sila. Okay? Kalaban ngayon, anong gagawin mo? Hayaan mo na lang. Yung proof texting, sige, bahala na lang sila. Pag ito yung pinrich ko, ito yung totoo. Pag ito yung pinrich ko, ito yung totoo. Ay sabi niya, nagko-contradict. Bahala na sila mag-away dyan. Basta pag ito yung hawak ko, ito yung tama. Pag ito yung hawak ko, ito yung tama. Okay? Proof texting yun. Okay? Using isolated verses out of context to support, okay, madalas you have your own idea, kukuha ka lang dun sa Bible, mga verses, at yun yung ituturo mo. So ano yung error niya? It's fragmentation of the Bible and often leads to
misinterpretation. So ang madalas na nagiging depensa ng salvation by works is yung James 2:24. Pag sinabi mo yung Romans 3:28, sabi mo, sabi very clear dito. Ephesians 2:89, very clear naman dito. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works. Merong faith, merong works. Sabi dito, dapat faith lang, hindi kasama yung works. Romans 3:28 sabi, no one is justified by faith. Wala. Okay? Na i-justify sa work kundi sa faith lamang. Sabi naman ng isa, verse mo yan. Ito yung verse ko. Or James 2:24, a person is justified by works and not by faith alone. Hawakan mo yan. Ito hawakan mo. Bahala na lang mag-away yung So hindi mo siya ngayon sinasama at pinag-agree. Pinaaway mo yun si James saka si Paul, which is not biblical. Kasi anong sabi natin? Unang-una na pinag-aralan natin before sa pag-aaral natin, there is only one divine author. At yung divine author na yan is consistent in his message, in his teaching. Isa lang yung sinabi. He does not contradict himself. So yun yung premise at assumption natin when we study systematic theology. Now, palagi nung mention ko biblicism, yung on the negative side, okay? Ang madalas, pag ginamit kasi word na biblicism, ang ibig sabihin nun, sola scriptura. Hindi, Bible lang ako. Ganon. Which is correct in terms of scripture alone. Pero pag sinabi mo na may word dito na nuda scriptura, okay? Only scripture. Ibig sabihin nun, only scripture in me. Only scripture in the Holy Spirit in me. Yun ang magiging problema. Kasi ikaw na lang ang magiging interpreter. That's the problem of a lot of biblicism. At yun yung pinupoint ni Kim nung the other time. Sabi niya si pastor, pag sinabi niya ganyan, yun na yun. Kasi sinabi niya, biblicist siya. Siya yung source ng interpretation. Kasi sa kanya galing lahat na knowledge siya. Pinag-aralan niya, may Holy Spirit siya, may Bible siya, kompleto na. So, ang nagiging trabaho is, we reject theological development. Ibig sabihin, ito na, napag-aralan, napag-desisyonan, napag-usapan. So, those are things na nasa creed, nasa tradition, and claiming Bible only while ignoring historical theology is the biggest problem. So ang error dito is that while systematic theology builds on scripture, it also draws from centuries of theological reflection. So sa ibang mga tao din na nag-aaral at tinitingnan kung ano yung sinasabi ng Bible, biblicism denies that theological categories and historical interpretation. So sinabi nila, bahala sila dyan, basta ako, me and my Bible, my Holy Spirit is enough. I don't need, yun yung sinasabi ko palagi, my only creed is Christ and my only, my confession is the Bible. Creed is Christ, confession is the Bible. Yeah. Now, dahil dito, nagkakaroon ngayon ng problema dahil dito nanggagaling yung mga kulto. Specifically, yung kulto ni Arius, talagang sabi niya, wala akong paniniwalaan kung wala siya sa Bible. Ano ibig sabihin nun? Hindi ako maniniwala ng Trinity kasi wala nga sa Bible eh. Bakit mo ako pipilitin maniwala doon? Parang narinig niyo na yan, ano? That's the original argument of Arius. Hindi, walang original dito. That's already been, somebody argued that already. That is the historical viewpoint na kailangan malaman natin, na kala natin, invento natin ngayon, yung mga maling mga pagtuturo, kala natin tayo nakapag-isip, naisip na yun. Madami nang nagturo nun. You only need is to read or to study the past. Okay, semi-Pelagian, free will, ganyan. Lahat yan ipapakita ko mamaya. Anyway, that's only the example. Na dahil
sabi sila lang yung mag-aaral, okay na sila, mali yung magiging kalabasan ng pag-aaral nila. Okay, anti-theological or anti-doctrinal approaches. Marami sa mga simbahan ayaw ng doktrina. Kasi ano sabi nila, doctrine, ano daw? Divides. Huwag na tayo mag-aaral ng doktrina. Kaya naging problema nga eh. There are so many things na nagkakaproblema. Even sa church natin, na-experience natin yun. Na nung mention tayo ng Trinity, ng dual nature ni Christ, kung ano, suddenly people would argue na parang hindi yan eh, hindi yan totoo yung sinasabi mo eh. Because they first heard it the first time. Kasi hindi nila pinag-aralan. And then nung sinabi mo, magugulat sila. Actually, nabar ako. Ano yung word na, ano yung disbar na, ano nga yung ginagamit niya sa, ano, I was dismissed, suspended. Excommunicated. Ban. Excommunicated. Hindi. Yung sa senador. Ah. Sa senado. Remand. I was remanded. I was, ano pa? Ano pa yung word? Ano yung word yun? May isa pa na word. Remand. Dismiss. Contempt. Contempt. Hindi ka nanonood na yun. Sinitiring. Okay. Ano, sige, mag-isip. Isip. Okay, bakit ko sinasabi to? Kasi, nagkanda ako ng Bible study. So, with all the, nung kabataan ko pa. So, nung sinabi ko, yung baby na yan, na ipinanganak sa Nazareth, is fully God. While sabi ko, awak-awak ni ni Mary na parang walang kakayahan. He has to depend on Mary. Pero sabi ko, that baby that he was holding is not only a man, but is also 100% fully God. Pag upo ko, meron na akong petisyon na hindi na ako pwedeng pagsalitain kasi mali yung sinasabi ko. And this is a Fundamental Baptist Church. Sabihin na natin, Dawn Baptist Fundamental Church. So, sabihin na natin yan. Sinabi ko yun. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun na hindi na pag-aralan, bago sa paninig, Chalcedonian definition yun. Pinag-diskusyon na namin ni Brother Tim sa kanyang Brother Gary. Iyon ang definition niya. Na baka bata na yan, 100% yun. So anyway, sinasabi ko lang dahil sa kawalan ng pag-aaral, pati ako na remand, na dismiss, hindi na pwede ngayon magturo. Okay? Ganun ang konklusyon. So the belief that theology doctrine divides, and therefore one should focus on experience, feeling, narrative without organizing belief. So, yung ganito, these are the key, ito dapat yung mga keys to success. Ito yung dapat gusto natin maging maayos yung church natin. These are the 3 points. So, ganyan, makikita mo yan sa lahat ng mga ibang churches. Walang doktrina, basta puro lang these are the things that we will do, these are the things that we will not do. Diba? Parang 10 Commandments. So, ganun lang. Kung how many, yung buong Old Testament, 600, ba yan? 31 ba yun? Nakalimutan ko ito eh. Wala sa isip ko eh. So, kung gano'n kadami yung listahan ng do's and don'ts, gano'n lang dapat yung pag-usapan natin. This is what you should do, that this is what we should not do. Okay? Goodbye, amen, praise the Lord. Ganon lang tapos na yung sermon. Walang basis ng doktrina, ano bang ginawa ng Panginoon, person, the work of Jesus Christ, the character of God. Kasi yun dapat, lahat na do's and don'ts natin should be extracted from those doctrines, the character of God, the work and person of Christ. Doon dapat yung lahat manggagaling before we can teach practical application. Makikita natin dun sa
I mean, yung, ano natin, sa visuals natin kanina, na ang pinaka-root na produkto is practical theology. Pero hindi siya practical theology lang. Kailangan may pundasyon siya. Okay? And the foundations is one of this is the systematic theology. So, ang nangyayari, consistent na pagtuturo, kasi hindi nga pinag-aralan, pag nagturo ka, masususpend ka o ma-terminate ka na ano, dahil first time na narinig nila. Ano pa? So, yan, yung moralism and okay, practical teachings while ignoring. Yun muna, basa muna kayo dyan. Yun muna kape. Kung mahaba ito. Sunod. Over-contextualization, reader response. Yun yung, ano, yun yung madalas nang sinasabi ko, example ko nung sa Campus Crusade for Christ ako mag-iikot, tapos tanong, what does it mean to you? What does it mean to you? What does it mean to you? Reader response. So, ang context bali, sa nagbabasa, sa tao, nandun, konteksto sa time niya. Kung ano problema niya ngayon, dapat ma-apply niya yung verse na yun. So, ganun lang. Interpreting scripture primarily based on modern reader's perspective, feelings, culture, rather than the author's intent in unified biblical message. Error. So, nagkakaroon ng contradictory truths. No? So, nag-aaway-away yung mga Bible verses. Ganun mangyayari doon. Now, tapos, ang nagiging pag-iintindi natin is kung ano yung present understanding natin. Okay, for example, lost sheep, good Samaritan, prodigal son. These are the parables. Sa title pa lang, sa tingin nyo, ano ang lesson sa lost sheep? Ano yung lesson? Di ba 100 sheep yun? 100 sheep. Okay, hindi ships. 100 sheep. Di ba? 1 lost, 99 not lost. Anong lesson doon? Iniwan ni Jesus yung 99, tapos hinanap niya isa. Importante yung isa. At saka pag nakuha mo yung isa nung mag-iyawan yung mga anghel sa langit. Di ba? Yun naman yung tuguro dun eh. Lost sheep. Nawala yung isa. Good Samaritan. Ano yun? O di ba mabuting tao ka dapat? Mabuting neighbor ka. Dapat parehas ka sa Samaritan. Ano pa? Prodigal son. Sino yung prodigal? Younger pa. Ano ka? Suwail ka. Dapat magbalik ka. Dahil manahal ka ng papa mo. O pagbalik mo, walang problema. Accepted ka agad. Yun ang normal. And that goes with all the parables. With all the parables, ha? So, balik tayo sa example lang. Yung lost sheep. Sino ang tinuturuan ng lost sheep? Ano daw yung 99? Lost ba yon o hindi? May 100 siya na sheep. Yung isa nawala, hinabol, kinuha, iyawan. Pero ang sabi ni Jesus, tingnan mo, okay? Sabi niya, it's better one sinner who repents than 99 who does not need to repent. Nakita natin yon. Sino kausap niya? Mga sinner, tsaka yung mga Pharisees. Sino sinasabihan niya? Sino ang iniinsulto niya? Di ba mga Pharisees? Anong turo niya? Uy, walang 99 na righteous. Lahat kayo sinner, lahat kayo lost. Kita natin yun. Iba yung culture natin, yung pagbabasa natin, pagtuturo sa pulpito, iba kasi title pa lang, mali na. O, balik tayo ulit dun sa Good Samaritan. Ano yung turo dun? Ang turo dun, masamang mga tao yung yung Levi at saka yung priest na dumaan. Yun yung masama kasi ang nakikinig sa kanila, mga Levi at saka priest.
Nakaharap ni Jesus, sabi niya yung Levi, hindi tinulungan, yung priest, hindi tinulungan, tapos yung Samaritan na pagkasasama-samang tao, yun yung tulog. Sa tingin mo pag Pharisee at saka Levi, Pharisee, Levi, at saka priest ka, nakaharap mo yun, nagkukwento sa'yo, matutuwa ka? Insulto yun. Yun ang turo ng parable, nag-iinsulto si Jesus. Kaya gets na gets nila, kaya galit na galit sila eh. Kasi ang sarap-sarap ng pakinig nila, yung suddenly, pag binagsak na yung, ano tawag doon, yung sentence na yun, ang tawag na natin doon. Pag nagjo-joke ka, pag nagjo-joke, punchline. Ito binigay ni Jesus yung punchline, tama sila. Sa kanila pala ano yun. Di ba, madami sa conclusion doon. And Pharisees and Sadducees understood that it was for them. Yung ganun ba kayo gigil na gigil, papatayin nila. And also goes against sa prodigal son. It was not about the younger person, Kasi ang prodigal son, ang parable is always, ang story niya, ang punchline. Ano ba yung punchline doon? The elder son will not accept it. And he went out, lumabas siya. Hindi siya magpa-party. So, ano yung doon? Siya ang problema. Side story lang yung younger son, pero yung pinaka-problema is the elder son, and the elder son is the Pharisees. Sila. That's why pag binasa mo, it now became different story. Okay? Kasi nakafocus ka sa context nila. Context nila sa time ni Jesus, sa time ng mga Pharisees. Okay. Bilisan ko na. Okay, so ito yung mga usual na theme ng systematic theology. Doctrine of God, Christ, Holy Spirit, man, sin, salvation, church, last things, scripture. Now, ang pinaka-importante dito is soteriology. Pero hindi mo ma-explain yung soteriology kung hindi mo na tapos pag-aaral yung sa taas. Wala kang maintindihan sa salvation kung hindi mo alam yung sin, man, Holy Spirit, Christ, God. Hindi mo yun, problema malaki yun. Okay? Now, ang pag-aaral ng Bible or ng systematic theology, pagsusulat, depende ngayon kung anong sitwasyon. Kung ano yung pinaka-importante sa kanila. So, for example, ang issue is more on the doctrine of God. So, ang unang topiko is God. Pero ngayon, madalas, dahil nga naging issue yung liberalism, ang unang nagiging doktrina na pinag-aralan is the doctrine of Scripture. So, siya yung nauuna dun sa taas, tapos inaano kagad yung inerrancy, sufficiency, yun yung mga doctrines na yun, ini-establish ka agad. Para pwede ka na magturo. Kasi kung hindi yun ma-establish, it's just writings of men. Gawa lang ng tao yung Bible, hindi gawa ng Diyos. Now, so ano yung mga objectives ng systematic theology? Clarity, coherence, for the defense of the faith, for the guidance of life and ministry, and for instruction. Naka-video to, gusto nyo, you can review this, pero dadaanan ko lang siya. Benefits of systematic theology. Bakit kailangan natin nagbabasa? Hindi ko sinasuggest sa inyo na magbasa kayo. Ito, suggestion ko lang, especially for the men. For those who will really lead Bible studies, please magbasa kayo kahit isang systematic theology lang. Para at least nagigets nyo. And then you can make some sense sa mga verses na napaka-difficult. Punta kayo sa systematic theology. Ano kayong pinagsasabi dito tungkol sa Diyos, tungkol sa Christ? So pwede nyo maging reference yung systematic theology para magkaroon ka lang na idea kung ano yung sinasabi doon. Okay, so again, ito pinapakita ko lang sa inyo to. Ito importante. Paano pinrepare yung systematic theology? Una is, medyo parang
project manager kasi, kaya always nakaano doon sa method, step by step na paggagawa ng project para makumpleto. So una, may topic ka. For example, topic mo, sin. So, pag ano mo yung lahat ng mga Bible verses from Genesis to Revelation tungkol sa sin. Pagbubuin mo sila, isang topic yun. Tapos anong gagawin mo? Naku, interpret mo ngayon bawat isa. Anong bang ibig sabihin nun? In terms of grammatical and historical context, naku, hirap nun. So probably magpipili ka. For example, nakakita ka ng 100 verses, an example lang to. Pwede mo siyang tipunin na, it speaks only of 3 things. So ito, so tatlo sila. And from that 3, magbibigay kayo ng sample on grammatical historical context. So pwede mong gawin yon. Tapos kailangan maintindihan mo na i-integrate mo ang biblical theology. Ano yung biblical theology? Pag-aralan natin next time yon. Pero ito ay tungkol sa progress of redemption. Progress of revelation. Na ang revelation ng Diyos ay dahan-dahan. Parang ba anak natin? Okay? Pag pinakain mo ng meat yan, patay tayo dyan. Sa mga baby, di ba? Hindi pwede. So gatas, ganyan, hanggang soft food, hanggang konting tikim-tikim, hanggang sa bandang uli, at the end of the day, meat na siya. That is how God revealed Himself to us. Dahan-dahan din. And a lot of times, ginawa niya na parang mga types, symbols, figures, ideas, ganon. Tapos ni-develop niya hanggang sa, at the end of the day, doon sa New Testament, nagiging clear lahat. Na-explain na yung lahat ay mga idea lang, pero actually, ang reality, andito lahat sa New Testament. So, doon, yung topic na yun, kailangan, for example, doctrine of God. Pag-aaral mo, Trinity. Huwag mong pilitin ang Trinity, makita mo clearly sa Old Testament. Na makikipag-argue ka about Trinity sa Old Testament, kasi wala yun. Hindi mo mapuprove yun dahil ang reality ng Trinity is on its historicity. Historicity meaning kailangan andyan yung Holy Spirit, andyan si Christ, andyan yung God the Father present in one location, and also that these 3 persons in time nandito sa mundo. Like for example, Jesus Christ was born here. So alam mo na may God the Son, and then at the Pentecost, bumaba yung Holy Spirit, kaya alam mo na mayroong God the Holy Spirit because in history, in time, nandun sila. So, those are the steps na makikita natin in regards to biblical theology. So, ang gagawin niya, for all that, gagawin mo ngayon logical. So, one by one mo, by logic, you have to use reasons. And then, you synthesize and formulate. So dito na, kailangan meron ka ng magaling na summarization. And some of the summarization, yung sinasabi ko nga, the creeds are the best summary of the teachings from the early church hanggang sa ating ngayon. No? As a Reformed Baptist, I am a confessional Christian. I mean, I believe in the confessions, and I believe on 1689 as the basis of my faith. So pag tinanong mo, anong pagtuturo mo dito, pag-iintindi mo rito, pwede kong buksan yung confession ko. Tungkol sa Diyos, tungkol sa tao, tungkol sa kaligtasan, pwede kong buksan yun. And pag sinabi ko, binasa ko yan dyan, that is my confession, that is what I believe. So ganun. So summarization, crystallization ng doctrinal statements. Yun yung ginagawa ng systematic theology. Binubuo niya. And eventually, titingnan niya yun. So, ang appreciation ko talaga dito is that all the systematic theologies I read, in the past, yung tinukoy ko, has always an interaction with historical theology. Ano ibig sabihin nun? For example, for the doctrine of God, specific, Trinity. So, ang author would always talk about yung Trinity in the past and up to the present. Ano ba yung mga issues?
ano bang mga heresies, anong mga controversial texts, na ano. Tapos, ano niya yun, didiscuss niya, and he will mention that, sasabihin niya, this this belief is more biblical. So siya mismo magti-take ng kanyang belief. Yung belief, belief niya. Isi-state niya doon na i-believe na ito yung tama, ito yung tama, ito yung tama. Tapos darating sa modern era, ito ngayon yung present prevailing issue. And also sabihin niya rin, ito yung, as far as I'm concerned, ito yung tama. Okay. So, ganon. So, you have to interact with historical theology. So, nung nagbabasa ako kay, for example, nagbabasa ako kay Louis Berco. So, madami siyang tinutukoy doon ng mga author at saka mga beliefs. Most of them, I do not understand. Bakit? Kasi hindi ko naman siya kapanahonan. Pero kung binasa ko na si Grudem, 1994, kaano ko na ngayon, aware na ako sa mga issues na sinasabi niya, yung tinutukoy niya, yung mga persona na sinasabi niya. In that regard niya, naintindihan ko kung ano mga issues at ano yung mga position at kung ano yung tama. And then, at the end of it all, kailangan, ito maganda si Grudem kasi at the end of the day, may worship, may mga prayer siya, may mga worship song siya, may music pa siya dun sa baba, na parang every time matapos yung systematic theology niya, it's time to praise God and to worship God. So, meron siyang application palagi sa dulo. Okay. So, nabilis na naman to. So, ang problema ng systematic theology, as I mentioned, na yun nga, dahil nga tao gumawa, prone to error. Kaya sinabi ko sa inyo kanina na si Grudem, tinuro niya na parang sabi ko, subordinate si Jesus. Sabi ni Pastor Ryan, hindi, dapat co-equal. So, nung sinit ko, mali si Grudem, tama si Pastor Ryan. So, dapat yun yung susundan. So, kailangan ganun ka kaklaro na alam mo kaagad, instinctively, na dahil nagbabasa ka ng Bible, alam mo something is wrong. So pagka wrong siya, you dismiss the wrong. Hindi mo pwede pilitin na just for the sake of an argument, dahil ayaw mo magpatalo sa argument, ano mo na lang, pilitin mo, para kung sinado niya, tatanga-tanga na stupido pa. Hindi muna ako ng kape. So, balance Okay, balance. So, kailangan balance, biblical, historical, babalanse. So, usually, madalas, hindi balanse. Kaya pinakita ko sa inyo kung yung mga author, saan silang galing, anong denomination nila. Kasi, bawat denomination, meron silang inclination. Kasi pagdating mo dun sa infant baptism, talagang ganito yung presentation sa believer's baptism ng isang Presbyterian, ganito kahaba yung explanation niya sa infant baptism. And ang conclusion niya, okay lang naman. Sabi niya, pwede naman yung infant, pwede naman yung believers. Gano'n lang yan para medyo, katanggap-tanggap. Kasi pag Reformed Baptist or Baptist, hindi pwede, mali yung isa, tama ito. Pagka Presbyterian, okay lang yan. Infant saka Anyway, so palusot lang kung sa pa. Doctrinal diversity yun. Tapos yung mga complex text, so medyo mahirap intindihin paano mo siya. So, papunta ka dito, very difficult. Language barrier. So, madalas, systematic theology, pumupunta sila sa original Hebrew, original Greek, pero limited lang. Konti lang yung pinapasukan nila dyan. Kaya hindi sila masyadong nagano. Kasi, yun, exegetical theology yun. When you go that path, nasa exegesis ka na. So, kailangan dito mababaw lang. And, presuppositions and biases nga sabi ko. Yun yung challenge ng theologians. Okay, so, wala pa si Jel, hindi ko nagbebenta.
So, Hindi pa luto. hindi pa luto. Okay. So, ang remedy natin, so, again, nag-aaral tayo last time sa historical theology, dito tayo sa systematic theology. Kailangan, importante sa atin, maintindihan natin na madaming pagtuturo, doktrina na mapag-aralan tayo. Sabi ko nga, nakita natin yung listahan ng mga doctrines. Kailangan klaro tayo sa tiered or ladderized doctrinal understanding. Ibig sabihin nito, may primary doctrine, may secondary doctrine, at may tertiary doctrines. So kailangan focus tayo sa primary, doon tayo mag-agree lahat. And bayan mo na yung secondary at tertiary, okay na yan. Kaya sabi nga sa Latin, en necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. In essentials, unity, in non-essentials, liberty, in all things, charity. So yun. Kasi once we do that, pwede tayong yung secondary at tertiary kasi that can be treated as belief or opinion, preference. Wala akong problema to, kulay ng gaano kalapad, gaano kataas ito, microphone, nasa gitna ba ito, nasa tabi, ganon, kulay ng naka-long sleeve ba dapat yung pastor, naka-shorts, ganyan, bawal yung mask naka-shorts. So those are things, puro walang kwenta mong pag-usapan yan. Now, ito yung importante, test of faith. Ito, dito, hindi ako walang dito. Hindi, walang, sabi nga, magbibigay ako ng konsuelo, hindi. Kasi sabi ko, mali yun. Okay, dito, klaro tayo, mali. Kaya in-explain ko yung Reformed Baptist distinctives, kasi distinctive siya. Now, ang essentials doon, dalawa, the Orthodox and Evangelical. Yun yung essential. Dapat agree tayo doon. Absolute yung agreement doon. Pag agree tayo, Christian ka. Pag nag-disagree tayo, malamang hindi ka Christian. That's my opinion. That's my stand and belief balik. So the test of faith is Orthodox belief and Evangelical beliefs. Ano to? Kailangan maintindihan natin na ang lahat ng mga pinag-aralan natin before ay dahil may heresy. In fact, when you study yung mga lahat na creeds, confessions, were born out of the need to address heresy. Kung wala lang yung heresy, okay na tayo, happy tayo, wala tayong creeds, wala tayong confessions, okay na tayo. Kaya lang, may maling pagtuturo, kailangan itama. So, kailangan natin yung posisyon kung ano yung tama at mali. Klaro tayo. Una, Gnosticism. Special knowledge. Ibig sabihin, dapat ako lang nakakaintindi ng revelation. Ako lang saved. Special yan. Okay? Special knowledge. Yun yung Gnostics. Kaya mataas, mababa tingin nila sa lahat ng tao kasi hindi nakakaintindi. Ano ba tawag doon? Sabi ko nga, yung si Jose Rizal, member ng, kaya kinondemn siya ng Roman Catholic, member siya ng Masonic. O, di ba Masonic temple, ang ano nun, may mini-memorize kayo, meron kayong mga secret knowledge, special knowledge. Yun yung sikreto, kaya naging membro ka o hindi membro. So para maging Christian ka, dapat may ganon. May secret knowledge, papasa ko sa iyo. Kailangan, alam mo yun, pag hindi mo alam, hindi ka na Christian. Importante mamaya sa, may mention, i-discuss ko yan. Tapos, God is only, Jesus is only God. Jesus is not man. So, very unusual, Nang paniwala nila, si Jesus ay Diyos lang. Or Diyos. At hindi siya naging tao. Apparition lang siya. Shadow lang. Hindi totoong tao yung nandito sa lupa. Kasi ang laman ay evil. So hindi pwede si Jesus being holy and divine na magkaroon ng laman. Arius. So si Arius, siya ngayon ang hanggang ngayon siya pa rin ang pinaka-popular nga heresy. At siya pa rin yung pinaka-common na heresy. Okay? Sa halos lahat ng mga
heresy, ito yung pinaka-dangerous kasi napakalapit niya. He's so close to the truth, but he is in error. Anong sinasabi na dito? Christ is less than God the Father. Ganun lang siya ka-simple. Is less, whatever is less. Sabi nga, sinabi ko nga, that I agree, na Jesus cannot be, tawag natin kanina doon, okay? It cannot be subordinate, okay, to the Father. Kailangan, especially we're talking about eternal subordination. So, iba pa mga pagtuturo kaya naging klaro yung Trinity is because there are wrong teachings. Sinestorio, sabi niya, two persons, one nature, si Jesus. Ang Monophysites, to contra that, sabi niya, hindi, totoo yun. Si Jesus, one person, one nature lang. And si Pelagius, sabi niya, walang original sin, walang inherited sin. Ibig sabihin, hindi natin kailangan si Jesus actually. Pwede tayong maligtas by your own good works. And ang last, so makita natin dito yung date. That's the date, 1600. Unitarian. Si Brother Marlon absent, alam niya, tuturo ako ngayon. Brother Marlon, manood ka sa Unitarian. So, Jesus is only man. He is 0% God. Okay? So, mapapansin mo, huling huling heresy na. So, parang, dili-dali. Basta, Johnny come lately. Kasi, siya yung pinaka-weak. Wala ka talang makitang basihan when you read the Bible. Hindi mo masabi yung sinasabi nitong Unitarian sa atin. Now, ano yung essential na sinasabi natin dito? Evangelical tsaka Orthodox. Ano yun? Dapat, salvation by grace through faith. Ephesians 2:89. Evangelical. Pag you believe otherwise na by works nasisave ka, you're not a Christian. You're not having a Christian faith. And yung Orthodox bali, one God, three persons, in terms of, as stated in the Nicene Creed, and Jesus Christ, one person with two natures, as defined by the Chalcedonian definition. Now, nung naging Christian ka, alam mo ba yung Trinity? Alam mo ba yung Chalcedonian definition na yan? Hindi. Hindi. Ibig sabihin, pag naging Christian ka, hindi mo kailangan na, yung Ephesians 2:89 na yan. Hindi mo kailangan yung Trinity o hindi mo kailangan yung tinatawag nilang homostatic union na yan. Pero ito yung essential sa magiging Christian. Okay? Pananampalataya sa kay Kristo bilang iyong Lord and Savior. Ang assumption mo sa Lord and Savior that He is God. Okay? Maliligtas ka lang dahil He is God. And then, ano pa? He forgive your sin. Pinatawad ang iyong kasalanan. Bakit? Dahil sa kanyang ginawa na pagpako sa krus para sa iyong kasalanan. Okay? Yun na yung kailangan mo. Hindi mo kailangan ito. Okay? So, naligtas ako. Ano ba naman ang alam ko kay Jesus Christ nung naligtas ako? Wala. Most of you probably ganun din. Hindi naman kayo ng baptismal class para mag-aral ng Trinity at mga salvation by grace through faith na to. Hindi. Pero alam mo, nung nanampalataya ka, na you relied on Jesus for your salvation. Not to your own works, but to Jesus alone. Pero, ang mangyayari kasi dito, sabi ko nga, yun lang yung essentials mo. Pero, denial of the Trinity, denial of the Chalcedonian definition, nang malaman mo na, nang nagbabaral ka na, nang nagbabasa ka na, okay, is a question of faith. Pag sabi mo palataya ka, and yet nung nag-aaral ka na, nang palaliman mo, din suddenly you realize, ay, hindi pala Diyos si Jesus, or maliit na Diyos pala yun. Ganon. Then, that reverses, bali,
ang statement ko. So, una, pagdating mo, you don't need that, pero nung nag-aral ka na, natuto ka na by the guidance of the Holy Spirit, maintindihan mo itong mga paniniwala na to. Ang kaligtasan ay pananampalataya lamang. So, yun yung issue. Those are issues up to the 16th century. Ngayon, yung naging issue is sa 1910. So, ang naging issue is the liberals. Ang liberal ngayon, yung Wellhausen na school sa Germany, they brought up papers and books and teachings na hindi totoo ang Bible, hindi totoo na Diyos si Christ, hindi totoo na pinanganak siya na Virgin Mary, hindi siya, walang kwenta yung kanyang kamatayan, at hindi siya babalik muli. So these are the statements they made. Because ang kanilang, because of the modernism, ito na, we're talking about modernism na. Okay, this is already anti-supernatural, anti-miracle. So during the time, bale, ang pagtuturo na walang miracle. Now, anong ginagawa nila sa Bible story? Example lang ako, just an example. And this is from the book of a liberal theologian. Explanation niya. Number 1, feeding of the 5,000. Tapos na, wala pa sila. No? Feeding of the 5,000. Literal reading. Literal. Paano mo ba basahin? Nagdasal, pinamigay, nag-miracle, napakain ng 5,000. Ang sabi ng liberal, sabi niya hindi totoo yan, hindi yan literal. Okay? Kita niyo yung word, hindi yan literal. Allegorical lang yan. Hindi yan totoong story. Ang totoo niyan, okay, dalawang storya yan. May mga pagkain, yung mga apostles na dala. Kain-kain yun. Lagay nila sa kuweba. O nung mga magutom na ngayon, okay, nag-pray gano'n, tapos nilabas nila, pinakain nila doon. Unang explanation yun, kasi walang miracle eh, hindi nangyayari yung miracle. So walang miracle, yun yung logical na explanation. Pangalawa, may mga baon. Actually, may mga baon sila. Totoo nun. Kaya lang nung magtawag na, sino ba yung may baon dyan? Mag-share naman kayo. Nagtago. Patlak eh. Nagtago hindi nila pinansin si Jesus. Ay, ngayon may bata. Dala-dala, sabi niya, ito na lang Lord, si-share natin. Pwede nung dinala, nag-pray. Praise Jesus, ay sana. Uy, makonsensya naman kayo dyan. Ilabas niyo yung mga pagkain niyo. Aba, pagmulat ni Jesus, bigla na lang dumami yung pagkain. Ganun. O diba, walang miracle eh. Yun naman talaga yung totoong story. Kaya lang ginawa-gawa lang nila. Parang medyo colorful. Diba? Ganun ang kwento ng mga liberals. That's how they explain everything. Sa miracle. May explanation sila lahat sa miracle. Kung ano yung alternate reality nila. Okay? So anyway. So those are the issues na kaya nagpalabas ng 5 fundamental of the Christian faith. At ano to? Sabi ko nga, naghahati. Dito, ito yung test of faith. Para maging fundamental Baptist ka, kailangan maniwala ka sa 5 ito. Pag hindi ka naniniwala, liberal ka. Doon ka sa convention. Doon ka sa kabilang river. Okay, doon yung church nyo. Hindi kayo mga Kristiyano. Bawal kayo dito sa amin. Kami lang yung mga Kristiyano. Dahil hindi kayo naniniwala sa 5 ito. And that is precisely right. So yun yung test of faith na sinasabi natin. Paano ka maging Kristiyano kung you deny the miracles performed by Christ? So ang sinasabi ko, most of the things that we believe and put on systematic theology are caused by heresies. Kaya kinaklarify natin, we clarify things because of the heresies that has prevailed in every era, in every church. Okay? So, again,
Bible verse natin will find in Ephesians chapter 4:11, which is the maintaining the unity of the Spirit in the bond of peace. Unity in one doctrine, in one faith, okay, in one baptism, and one God that we believe, and Father of all. Let's close in prayer. Our Lord and gracious Father, we appreciate, thank the Lord for this time. Medyo late kami. And we pray, Lord, next time we'll have more time to discuss further the things that we are studying in our topics for our Sunday school. For these things in Jesus' name, amen. Amen. Oh, hindi pa ako nakapag-pray to the Lord.